Brother ninyo. Praise God, hallelujah, amen po? Amen. So ngayon po ay mag-aaral na po tayo. Hindi ko na po patatagalin, no? Kasi mga isang oras po. Hindi, bira lang po. Sabihin po natin sa katabi natin, game ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? So ang title po na pag-aaralan natin ngayon ay Signs of the End Times. At ganyan din po, pahapyawan ko po sang konti yung 7 seals sa Revelation chapter 6 po na. So, ano po, lahat po naman po nakapanood na ng movie, no? Mga K-drama, teleserye, yan po, di ba? And lahat po yan, meron pong ending. So, iba po happy ending, iba sad ending, iba bitin yung ending. So, ngayon po, pag-aaralan natin kung ano yung sinasabi sa Bible na ending. Ending po ng Bible. Amen po? So, 1,000 years ago po, tapos po may sulat yung Bible. At yet, yung mga nakasulat po dito is nakikita natin na ngayon pong panahon na ito nangyayari. Di ba po, napaka-amazing po. No? Kasi po yung nagsulat po nito, hindi po natin personal na nakita or nakikilala, pero yung mga sinulat po nila ay nangyayari po sa panahon po natin ngayon. Amen. So, sa short background lang po, ano po yung nakikita nyo sa picture po? Familiar po ba kayo? Yan po ay scroll po, scroll. Sa loob po ng scroll, may nakasulat po dyan. Pero po, bago po nyo mabuksan yung scroll, meron po dapat mga seal. Yan po yung mga pula. Tatanggalin po yan. At yan po yung nakitang vision ni Apostle John sa Book of Revelation. Isa-isa pong tinatanggal yung seal. And yet, kada bukas po ng seal, meron pong pangitain or nangyayari po. So, short background lang din po. Ang sumulat po ng Book of Revelation is si Apostle John. Siya po yung sinasabi ni Pastor Dean na pinagtagubilinan na ating Panginoong Jesus sa kanyang nanay na si Maria. Siya po yung pinakahuling namatay na apostol sa 12 disciples po. And kahit po pinapatay yung mga disciples noon, ay hindi po napipigilan yung paglaganap ng Word of God. Kaya po, ang ginawa po kay John ay pinatapon po siya sa Island of Patmos. Sabihin po natin sa katabi natin, Island of Patmos. So, doon po sa Island of Patmos, wala pong nakatira doon. Doon po siya pinatapon upang wala na po siyang masira na Word of God. Pero, doon po sa Island of Patmos, kahit doon po siya mag-isa, doon po binigay ng Panginoon yung vision tungkol sa end times. At ito po yung propesya kung ano po yung mga dapat mangyari sa hinaharap. So, vision po, hindi po ito dream hindi po siya natutulog or panaginip. Vision po, gising po siya nung pinakita or pinahayag sa kanyang Panginoon yung mga dapat pong mangyari. So, napag-aralan po natin sa mga Bible study na yung first phase po, pag bumalik na po ating Panginoon, tagapagligtas, hindi na po siya bilang servant, no? Bilang hari na po siya ng mga hari. At sa 2 Thessalonians 4 verse 16 to 17 po, yan po yung sinasabi natin rapture. Basahin ko, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with a trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." So in a blink of an eye po, lahat po ng mga believers, lahat po ng may relationship kay Lord, ay kukunin niya po sa isang iglap po na napag-aralan na po natin ito sa mga Bible study na i-meet natin si Lord in the clouds na malinaw naman po, di ba? Sabay-sabay po tayo. Kaya sabihin po natin sa katabi natin, papaiwan ka pa ba? Siyempre po, lahat naman po tayo gusto kong makasama sa rapture eh. Pero ito po, pag-aralan pa po natin kung ano pa po yung mga signs na binigay ng Bible, no? So, unang-una po sa mga signs na binigay, at ito rin po yung first seal na sinasabi ko na nakita ni John sa Book of Revelation. Yun po ay ang next po. Ang deception. So, basahin po natin sa text natin sa Matthew 24 verse 5. "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And many false prophets shall rise, and shall deceive many." So, familiar po ba sinasabi? "For many shall come in my name, I am Christ." Familiar po ba? Ngayon po, talaga naman pong talamak po yung mga nagpapakilalang Kristo, no? Sasabihin ko na po, isa po dito si Kiboloy po, no? Sinasabi niya po na siya daw po ang bagong appointed Son of God. At ang Pilipinas daw po ay ang bagong Jerusalem. So, saan po ba natin mababasa sa Bible yung ganun? So, yan po yung ibig sabihin nun. Siya po ay nagpapakilalang Kristo at marami po siyang inililigaw, no? Alam naman po natin na sobrang dami at sobrang lago ng iglesia ni
kibuloy po, no? Pero ngayon po, wala po sa kailangan katotohanan. Dahil po, ito nga po yung sinasabi sa Bible na tayo ay nasa end times na, no? Na isa po dito sa mga ay yung pandaraya. So marami po, hindi lang po sila at marami po pong lumalaganap ngayon na ginagawa pong pandaraya. And sabi rin, nakikita rin po natin sa Matthew 24:24. Nandiyan ba? Wala. Pag-next. Pag-next week. Ayan. Wala na? Sige. Wala rin yung picture? Ay, di na save. Balik mo pa. Ay, wala. So, basahin ko lang din po sa Matthew 24:24. For false Messiah and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So, sabi po dito, if possible, even the elect. Hindi po sinabi na pati po yung elect ay maliligaw. So, tayo po bilang tunay na Kristiyano, na pag-aralan po natin na meron po tayong Holy Spirit, no? At ang Holy Spirit po ang gumagabay sa atin para ma-discern po natin kung ang sinasabi po ng isang mamahayag ay totoo po o hindi. Kaya hindi po natin to basta-basta paniniwalaan po. Kaya nga po tayo merong personal devotion upang tayo po sa sarili natin, masiyasat natin kung totoo po ba ang sinasabi ng isang mamahayag o hindi. Kasi nga po, di ba sabi po sa diyan, ang kanyang tunay na tupa ay nakikilala ang kanyang boses. So hindi po tayo maliligaw. Kahit ano pong gawing deception, kung meron po tayong Holy Spirit, alam po natin sa sarili natin na hindi tayo papayag. Hindi yan totoo, hindi yan Kasi alam natin sa sarili natin na meron tayong Holy Spirit para ma-discern ang totoo, ang mali at ang hindi. Amen po? So next po, ito nga po yung sinasabi sa Revelation. Yan po yung nakita nung nung nakita po ni Apostle John, tinanggal ng anghel yung isang seal. Yan po yung nakita niya. Ano po yung nakikita nyo? Isa pong white horse na may nakasakay na tao, may corona, at meron pong pana, pero wala pong bala. So ano pong inibig sabihin yan? Sige po, next. Yan po yung sinasabi sa Revelation 6. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. So makapansin po natin, white horse. Ano po ba yung sinisimbolo ng white? Ito po yung kapayapaan, no? So napag-aralan po natin sa Bible study, no? After po ng rapture ay magkakaroon po ng 7 years Great Tribulation. Ito po yung mangyayari na yung mga Kristiyano po, wala na po. So yung mga natira na lang po, yan po yung mga hindi nasama sa rapture. At pagbukas po ng first seal, ito po yung deception. Yan po yung nakita ni Apostle John. At alam niyo po, ang magpapakilala po, Antikristo. No, sa 3.5 years after sa kalahati, sa kalagitnaan, ay papakilala niya at babastusin niya ang pangalan ng Diyos at ang bayan ng Israel. So ito po yung sinasabi. Kaya po, isabi po dito is was given a crown and rode out a conqueror bent on conquest. So hindi po physical na kasasakupin niya po yung physical na aspeto, kundi yung spiritual po. Dadayain niya po yung mga tao na naiwan po para po sa pagpapakilala niya ay marami po siyang maisasama. So yung next po na signs naman po is division or digmaan. So, ginawa ko lang po letter din para madali po tandaan. So, digmaan po. Mababasa po na sa text natin sa Matthew 24 na patuloy po na basahin. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nations and kingdom against kingdom. So, mapapansin po natin, no? Ito po ay physical war, no? Ngayon po, makapansin natin, dyan lang po sa West Philippine Sea, may gera na po. Yung Ukraine lang po, tsaka Russia, nakaraan po. And wag po tayo magugulat dahil possible po na magkaroon ng World War III sa hinaharap po. Dahil lahat po ito ay nakatakdang mangyari. So, yung second seal po na nakita ni John ay, nung binuksan na po yung second seal ay, yung picture, pakita ko lang po. Yan po. Ano naman po nakikita nyo? Ito po yung tinatawag kasi na 4 horsemen. Ano nakikita nyo po ay red horse. Ang dala naman niya po ay espada. So, basahin po natin kung ano yung meaning niya, no? Sa Revelation verse 6, verse 4. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was a large sword. So, alam naman po natin yung simbolo ng red, no? Kahit sa watawat po ng Pilipinas, ito po ay war.
Ito po ay physical war po, no? Kaya nga po sabi, bansa maglalaban sa bansa at ang kaharian ay maglalaban sa kaharian. At meron po siyang hawak na espada. Ang espada po ay para pumatay po. So, no, yan po ay nakatakda na pong mangyari. Kaya huwag na po tayo magulat. Kahit may kita po natin sa mga news ngayon, no? Ito po ay preview pa lamang po, no? Sneak peek pa lang po, kumbaga sa palabas. Mas malala pa po yung mangyayari sa Great Tribulation kasi nga po great, never pa po nangyari sa history, sa humanity na nagkaroon ng gintong kalalaang mga dilubyo po, no? So ito po yung pangalawang sign. So sa pangatlo po, diretso ko na po, no? Ito po ay drought or famine, taggutom, taghirap. Nakikita naman po natin yan. Basahin ko po sa Matthew 24 na padugtong lang po. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines. So sa Tagalog po, ang famines ay taggutom po, no? So alam lang po natin ngayon na sobra na pong taas ng mga bilihin, no? At sobrang baba na rin po ng minimum wage at pataas po ng pataas habang tumatagal, no? Yung mga mayayaman po lalong dumayapan, yung mga mahihirap at lalong humihirap. At huwag po tayo magulat dahil nga po, yun po ay nakasulat na nakatakdang mangyari. So yung third seal na po, binuksan naman po. Ano naman po yung nakita ni John, yung sa pangitain niya, no? Basahin ko po Ayan po, nakikita niyo, diba? Black horse, may hawak na timbangan. Tapos payat na payat yung nakasakay. So babasahin ko po, no? Revelation 6 verse 5, when the Lamb opened the third seal, I heard third living creature say, come, look, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures, 2 pounds for a wheat for a day's wages, and 6 pounds of barley for a day's wages. And do not damage the oil and wine. So, ano po una-una po? Ano po yung ibig sabihin nung scale po? Alam po naman ako natin na yung scale po ay balance, ginagamit po sa mga tindahan, no, sa palengke. So, it symbolizes po yung economy. At black po, pag sinabi po natin black, ano po ba? Emptiness, darkness, emptiness. So, ibig sabihin po, magkakaroon po talaga ng taggutom sa Great Tribulation. At ano po sinasabi, no? 2 pounds for a week. Yung ibig sabihin po, isang buong sahod para sa isang araw na kainan. Isang beses lang po. Ganun po kahirap kapag pag naiwan ka po sa Great Tribulation. So, sabihin po natin sa katabi natin, papaiwan ka pa ba? Siyempre po, ayaw naman po natin lahat, no? So, isa po sulit. Pang-apat po, ito po ito, bibilisan ko lang po. Na sign ng end times at nakita rin po ni John sa future ay ang disease at disaster, no? Sa Matthew 24 po, patutuloy ko po, no? And pestilence and earthquakes and all in diverse places. Ano po yung pestilence? Familiar po ba kayo sa word na yan? So, yung pestilence po is peste or salot. So, lately lang po, ano po ba yung naisip natin? Di ba po yung COVID-19? At huwag po tayo magulat kasi nakasulat din po ito, no? At lately lang po, may earthquake ka po sa Taiwan. So, nung binuksan po ng anghel, yung fourth seal, ano po ang nakita ni John? Ayan po, pale horse. Ang pale po ay maputla. So, pag sinabi pong maputla, di ba po ang patay maputla? Wala pong dugo, wala pong buhay. Yun po ang sinisimbolan ng horse niya, is death. So, babasahin ko po, no? When he opened the fifth seal, I saw under the altar of... wait lang po. Revelation 6:8. I looked and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind me. They were given power over fourth of the earth to kill by sword, famine, plague, and the wild beasts of the earth. So sabi po, given power over fourth of the earth. Ibig sabihin po, 1/4 po ng population ng mundo. So ngayon po sabihin natin 8 billion, no? Meron pong 2 billion people na mamamatay po, no? Yun nga lang po sa COVID-19, alam po natin na ilang million yung namatay po ng mga tao. So, ito po ay propesya po, nakatakda po na mangyari po talaga, no? It's the sa Great Tribulation po, no? 1/4 po ng population ay mamamatay dahil dito. And next po sa mga signs na end times at sa fifth seal rin po na nakita ni Apostle John ay death of the saints. Basahin ko po, patuloy po natin sa Matthew 24 verse 9 na, 8. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Alam naman po natin na hindi po sa lahat ng bansa ay libre po yung pangangaral. Lalo na po sa mga, kasi kuya ko po nag-Saudi din po, sa Arab nations po. Hindi po pwede doon na basta-basta ka magkakaroon ng Bible study or sa public places po, no? At ang iba pa po doon ay, kaya nga po dyan nakasabi, pwede pong patayin. Kasi nga po, nakatakda po yan na pagdating po ng end times, hindi po lahat papayag na ipalaganap ang Word of God. Kasi nga po, hindi po lahat ay naniniwala sa Diyos. So mababasa rin po natin yan, na nakita po yan ni John, nung pinuksan yung fifth seal. Fifth seal po na, Revelation 6 verse 9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on earth? And the white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest, yet for a little season, until their fellow servants also their brethren that should be killed as they should be killed. So, meron pa po kasing mga hindi po nakakapakinig na ng salita ng Diyos. At meron pa pong mga tao na nakatakda po mamatay, no? Para po, na kasi po sinishare po nila tong yung Word of God. And hindi pa po lahat ay namamatay. At kaya po, pag pinaghiganti po sila ng Diyos, isang isang buhos lang po nung rat. Kaya hinihintay pa po kasi nga po the Lord is patient and sa 1 Peter po na hinihintay niya po lahat na makapakinig pa po at makapagsisi pa po, no. So bibilisan ko na po, no, sa verse sa ika-6 na po tayo, no. Sa ika-6 po na seal at ika-6 rin po na sign ay darkness, no, kaliliman po. Sa Matthew 24 verse 29 na po, no, in-skip ko na po yung ibang part. Immediately after that tribulation of those days shall be the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. So, physically po, no, nakaraan po, nakita po natin yung eclipse ba yun? Yung solar eclipse po, solar eclipse. So, ito po ay dumilim po mismo, no? Yung natakpan po ng shadow ng moon, yung araw po, no? At ano po yung sinasayan po? Yan po yung sinasabi po dyan na dumilim po at yung buwan po ay naging pula. Basahin po natin sa Revelation 6. Ito po ay sa Great Tribulation, ha? And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. So, ito po, pag yung eclipse po, no, sa umaga po, dumilim. Pag ang moon po ay humarang sa araw, no, ito po ay sobrang dilim po, no. At ang mga tao po dito ay mahirapan po magtrabaho kasi wala na pong sunlight, no. So, kapag ikaw po ay naiiwan sa Great Tribulation, ito po ay mga dadanasin po natin, no. So, kaya kung sasabihin sa katabi natin, handa ka na ba? Kasi anytime po, pwede po bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, no. At ang yung pong 7 seal po ay preparation na po. Kasi po meron pong 7 seals, meron pong 7 trumpets, at meron pa pong 7 vials. So ito pong pang-pitong seal. And when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. So meron po katahimikan. Ito po ay pagprepara para sa susunod naman pong judgment ng Panginoon 7 trumpets po, no? So, bilang conclusion po, no, sa Revelation verse 1, verse 3 na po, panghuling verse na po. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. No? Alam po natin na, sabi po sa Bible na ang pagdating po ng Panginoon ay kagaya ng magnanakaw po na hindi po natin alam. So, dapat po, ready po tayo. Anytime po, in a blink of an eye, pwede po bumalik ang ating Panginoon. Amen po? Kaya po, dapat po, ready po tayo. Sabihin po natin sa kapatid natin, ready po tayo. Amen. Salamat po, at to God all be the glory at kinapang.